Ginawaran na parangal ang rumesponding pulis na nasawi matapos barilin ng hold-upper sa Quezon City. Saksi, si Nico Wahe. Nakaburol na sa Camp Karingal Chapel si Patrolman Harwin Courtney Bagay. Ang napatay na pulis matapos mabaril ng sospek sa nirespondiyang holdapan kahapon ng madaling araw sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Naroon ang kanyang pamilya na bumiyahe pa mula Kalinga. Kwento ng kanyang amang si Hector, June 7 pa nang huli silang magkita ng anak sa kasal ng kanyang kapatid. Dating guro raw si Patrolman Bagay at 3 taon pa lang na pulis. 4 years na teacher na siya, pero noong nag-pandemic, yung ginagawa na lang kasi ng mga teacher noon, gumagawa ng modules na pag-isipan niyang maging pulis. Pero alam daw niyang hindi ito pinagsisisihan ng anak sa kabila ng nangyari. Re-responde sana nitong Lunes ng madaling araw si Bagay sa narinig na putukan na insidente pala ng hold-up. Wala silang kaalam-alam na ang lalaking lumapit sa pulis na nakita sa CCTV ang mismong hold-upper. Napatay rin siya matapos gantihan ni Bagay at kabady nito. Ang napatay na suspect dati na palang nakulong para sa mga kasong illegal possession of firearms, alarm and scandal at attempted homicide. Batay sa investigasyon, wala siyang kasabwat. Sa burol kanina, bumisita sina NCRPO Chief Major General Anthony Aberin at si PNP Chief General Nicolas Torre III na naggawad ng posthumous citation at medalya ng kadakilaan kay Bagay. Ang kanya namang kabady, ginawaran ng medalya ng kagalingan. Tayo nalulungkot pero we celebrate his heroism. Parang yan ang inalay ang buhay para sa serbisyo, para sa iba. Dahil sa insidente, ipare-review daw ni General Torre ang Standard Operating Procedure o SOP ng PNP sa pagresponde. Siguro may plano si Lord, may plano si God. I love you very much, anak ko. I'm very proud of him. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Kalaboso, isang grupo ng mga Chinese na nagpapanggap umunong empleyado ng bangko para makapanloko online. Saksi, si John Consulta, exclusive. Hey, lumog! Hey down! Hey down! Down! Yung isa pa. Yung kabila. Hold na yan. Agad nahuli ang pake na target sa unang kwarto ng isang villa na pinasok ng BI Fugitive Search Unit sa Mabalacat, Pampanga. Pero pagdating sa ikalawang kwarto, biglang nawala ang sinusundan na ikalawang target. Hanggang sa Yung tao dito. Hey! Come here! nagtangka pa magtago sa labas ng bintana ang isa sa mga pugante pero huli pa rin. Bago ito, naispatan ng immigration ang pinaka-leader ng grupo habang namimili sa isang convenience store. Kaya nasundan ito hanggang sa villa kung saan meron umanong scam hub. Nakumpiska sa grupo ang mga computer at gadget na ginagamit sa online panluloko. Alam nila na matagal na silang pinaghahanap, kaya very cautious sila. Palipat-lipat din yung kanilang operation. Ayon sa BIFSU, nagpapanggap na bank employees ang mga suspect sa kanilang mga tinatawagan para mabiktima. Pag ikaw ay napasign up nila upang ikaw mag-apply ng loan, ay magpapadala sila sa inyo ng link kung saan ito ay may laman na malware. At itong malware na ito ay magagawa nito na ma-hack ang kanilang mga gadgets at mga cellphones at doon na makukuha yung mga pribadong detalye ng kanilang bank accounts. Ayon sa Bureau of Immigration, 3 sa 7 na aresto ay kumpirmadong nasa kanilang Alert List Order o ALO nang ibig sabihin dati silang empleyado ng POGO at dapat nang umalis sa ating bansa. Ito po ay tinuturing natin na isang malaking sindikato. Nakalaking bagay po na nahuli natin itong mga uri ng illegal aliens na ito na ginagamit po ang ating bansa bilang base ng kanilang illegal operations. Kasalukuyan nakakulong sa BI Detention Facility sa Bikutan ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Arestado isang chemical engineer na umunoy gumagawa ng iba't ibang uri ng droga tulad ng party drugs. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sinalakay ng mga operatiba ang ikatlong palapag ng apartment na yan sa Cebu City. Ang bumungad sa mga pulis, iba't ibang uri ng kimikal na ginagamit umano sa paggawa ng illegal drugs. May mga capsule na naglalaman umano ng party drugs, powderized substance at sa loob ng unit
may malaking exhaust tube. Nakita natin doon na may iba't ibang makina, no, na kung saan yung mga makinang yon accordingly pang-mix ng iba't ibang klaseng powdery substance. Ayon sa mga autoridad, 4 na buwan pinamanmanan ang 32 anyos na chemical engineer na target ng operasyon. Pinakaulo ng sindikato ng ecstasy at cocaine na siyang responsable sa pagpapalaganap ng mga party drugs dito sa Central Visayas, sa Western Visayas at sa iba't iba pang karatig lalawigan. Dati na raw nasa kote sa isang bypass ang suspect at sa inuupahang apartment gumagawa umano siya ng iligal na droga. Online din umano ang transaksyon at idinadaan sa courier at delivery services ang paghatid ng mga kontrabando. Inaalam pa ng autoridad kung may iba pang sangkot sa illegal operation ng suspect. Inaalam din kung saan niya kinukuha ang sangkap sa paggawa ng iba't ibang klase ng illegal drugs. Bukod sa mga kimikal, nakumpiska rin ang 2 armas at mga bala. Hindi nagpa-unlock ng panayam ang suspect at maging ang kanyang kinakasama na naaktuhan sa kwarto. Inihahanda na ang mga kaukulang kaso na isasampa laban sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Bawal tumuntong sa mainland China, Hong Kong at Macau si dating Senator Francis Tolentino batay sa sanctions o parusang ipinataw sa kanya ng China. Itinuturing namang karangalan ni Tolentino ang parusa, sabay giit na ipaglalaban pa rin daw niya ang interes ng Pilipinas. Saksi si Ivan Mayrina. Isang araw lang matapos ang termino sa Senado ni Francis Tolentino, agad naglabas ang anunsyo ng Chinese Foreign Ministry. Bawal tumuntong ang dating senador sa Chinese mainland, sa Hong Kong at Macau. Sanction o parusa raw ito ng China kay Tolentino sa anilay egregious o napakasamang inasal nito pagdating sa mga isyong may kinalaman sa China. Si Tolentino ang pangunahing sponsor at isa sa mga may akda ng naisabatas ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act sa Senado na nagdeklara ng soberanya at jurisdiksyon sa internal waters, territorial sea at archipelagic waters sa bansa. Mga batas na mariing pinalaga ng China at ilang linggo lang bago matapos ang kanyang termino, naibunyag sa pinangunahan niyang Senate investigation ang pang-espiya umano ng China sa bansa. Dagdag ng China Foreign Ministry, meron daw talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China. Hindi naman natitinag si Tolentino sa mga ipinataw na sanctions ng China. Kapalit ng kanya raw paglaban para sa karapatan, dignidad at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Tama lang naman po siguro yung ginawa natin, hindi lang bilang isang senador nung panahon yon, hindi bilang isang Pilipino. It's a badge of honor. Karangalan ko pong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas. Karangalan ko pong ipagtanggol ang interes ng mga Pilipino. Patuloy daw niya ipaglalaban ang kung ano ang nararapat para sa bayan at titindig sa panig ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ng mga mangingisang Pilipinong umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Kahit bilang isang ordinaryong mamamayan, gagawin ko po yung ginawa ko na ipaglaban ang interes ng Pilipinas at panindigan ang para sa Pilipino. Kung ano man yung kaparusahang ginawad ng isang malaking bansa sa akin, ay hindi po masusukil yung aking paninindigan na ipaglaban ang interes ng ating bansa. Ayon sa DFA, bagamat may karapatan ng China na magpatupad ng ganitong mga sanksyon, ay malinaw na hindi ito nakakatulong sa pagbuo ng tiwala at pagpapabuti ng bilateral relations sa Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Naharang sa Maynila ang tinatayang 34 na milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas at frozen mackerel. Mula umano sa China ang shipment na idineklara bilang mantou, egg noodles at kimchi. Pero nang buksan, pula at puting sibuyas at frozen pala. Ayon sa Department of Health, delikado kung naibenta ang mga ito sa merkado dahil hindi ito dumaan sa pagsusuri. At batay nga sa pagsusuri, nagpositibo ang sibuyas, si E. coli at salmonella. Siniguro ng otoridad na pananagutin nila ang mga nasa likod nito. Hindi raw pumayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibenta ang kanyang bahay sa Davao City ayon sa anak niyang si Congressman Paulo Duterte. Saksi si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV.
Noong Sabado, kumalat online ang litrato ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. May nakapaskil na for sale at meron pang contact number. Sa isang text sa GMA Integrated News, sinabi ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia na ibinebenta nga ang bahay sa kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamataas na bid. Pero noong Linggo, wala na ang signage at hindi na makontak ang number sa tarpaulin. Ayon kay Congressman Paulo Duterte, hindi daw pumayag ang kanyang ama na ibenta ang bahay ng kanyang bisitahin sa ICC Detention Center sa The Hague. So ako sa ipangutan na may baligya patong balay sa among lula, sa dili daw ito baligya, di sa musugot. Bukod sa tinawag ito ng dating Pangulo na una niyang bahay, ito rin ang madalas ipasilip noon sa publiko para ipakita ng mga Duterte ang kanilang pamumuhay. Kabilang ang pagkain niya rito kasama ang mag-inang Hanilet at Kitty at pagtulog dito gamit ang kulambo. Tumuloy rin dito noong 2017 ang bumisitang si nooy Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Talo ka din sa mga susunod sa marami na siya sa pagkano. Kung may klaro ko niyang tubag, mabaligya na may mabuhat. Sakaling maibenta at magbalik ang dating Pangulo sa Pilipinas, may plano na raw sina Congressman Pulong Duterte. Ang among inahan, si mama namo, ni sulti yun nga pohon, kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Patuloy naming kinukuhanan ng pahayag si Hanilet Avancenia kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Maria Teresa Lazaro nanumpa na bilang bagong Foreign Affairs Secretary. Pinalitan niya si Enrique Manalo na itinalaga naman bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations sa New York. Si Lazaro ang pangalawang babaeng career diplomat na itinalaga bilang DFA Secretary. Nanumpa na rin bilang bagong Commissioner ng Bureau of Customs si Ariel Nepomuceno. Nagsilbi siya noon bilang Direktor ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Undersecretary ng Office of Civil Defense. Dating Marikina Mayor Marcy Teodoro na iproklama na bilang 1st District Representative sa lungsod. Bago nito ay naantala pa ang proklamasyon dahil sabi ng election officer ng Marikina na kailangan pa nilang mag-convene na aabutin ng 3 araw. Kaya nagtungo ang mga taga-suporta ni Teodoro sa Comelec Marikina at nagprotesta. Sa huli, sinunod din ng Comelec Marikina ang desisyon ng Comelec and Bank na pahintulutan ang proklamasyon ni Teodoro. Davao City Vice Mayor Baste Duterte tatayong acting mayor ng lungsod. Sa pahayag ng Department of the Interior and Local Government, kailangan punan ni Baste ang posisyon dahil sa temporary legal incapacity ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatitine sa The Hague, Netherlands. Magsisilbi namang acting vice mayor ang apo ng dating Pangulo na si Councilor Rodrigo Rigo Duterte II. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Posible raw na trap o patibong ang hinihingi sertipikasyon sa Kamara na interesado itong ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Akbayan Representative Chel Diokno. Saksi si Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Akbayan Representative Chel Diokno na dapat mag-ingat sa pagtugon sa hinihingi ng Senate Impeachment Court ng sertipikasyon sa Kamara na interesado pa rin itong isulong ang impeachment proceedings ngayong 20th Congress. Sabi ni Diokno na inaasahang magiging bahagi ng prosecution team, baka raw ito isang trap o patibong. Yun ang isang bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaari maging trap nga yan. Kaginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. If the 20th Congress will designate prosecutors to the panel, I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Nanindigan si Diokno na dapat magkaroon ng impeachment trial. Yan din ang sabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. I haven't heard of dismissal and the Constitution does not speak of dismissal.
Okay. Walang motion to dismiss, sir. Yes, because the Constitution speaks of hearing and trial, di ba? And then reception of evidence. Tingin naman ni Senador Sherwin Gatchalian, i-invoke ng defense team ang pagpapadismiss ng impeachment case ng bise. Oras na mangyari ito, posible raw pagbotohan niya ng mga senator judge. Makikita naman natin doon sa reply ni VP Sara, no, na in-invoke nila yung constitutionality ng articles of impeachment. So yung reply na yon, I am very sure i-invoke ulit yun ng mga defense lawyers. At possible yan na magkaroon ng botohan. Possible yan. Kasi i-invoke nila yan eh. So kung merong tumutol or merong sumang-ayon among the senator judges, possible yan. Pero nanindigan si Gatchalian na dapat maipresenta muna ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magbotohan ang mga senator judge sa anumang mosyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado isang babaeng sangkot umano sa Rentangay at sa hiwalay na operasyon nahulihan naman ng droga ang isang rider na bumangga sa isa pang sasakyan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Papatawid ng Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila ang sasakyang ito ng tamaan sa bumper ng isang motorsiklo. Nahagip ito ng rear camera ng binangga. Ano yun? Hindi huminto ang motorsiklo na maya-maya'y hinahabol na ng dalawang nakauniforming miyembro ng PNP-HPG. Tumigil ang daloy ng trapiko kaya hindi na nakuhanan ang sumunod na mga tagpo. Pero ang rider ng motorsiklo nahuli rin ng mga pulis sa di kalayuan. Wala na nga siyang suot na helmet, nahulihan pa ng kontrabando. Tinagis po niya yung plastic po na yon sa isang area po ng Blumentritt. Nung pagkabukas po ng plastic po, nito po natin po mga tropa, doon po tumambad ito pong heat-sealed na plastic sachet na hindi po bababa sa 75 grams or may value po na hindi po bababa sa 510,000 pesos. Nabanggit po niya around Metro Manila pa rin ang kanyang pagbabagsakan. Hindi nagbigay ng komento ang suspect. Sa hiwalay na operasyon, nadakip din sa bisa ng patong-patong na warrant of arrest. Sa mga kasong karnaping at estafa, ang babaeng nasa likod umano ng serye ng nakawan ng kotse sa pamamagitan ng Rentangay scheme. Well, isa po yan sa pioneer or isa sa mga nagpasimuno ng Rentangay way back 2016. Nagtago po itong tao na ito no, way back 2016 nung napag-alaman po niya na marami na siyang patong-patong na case. Ayon sa HPG, nasa higit 45 ang warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa suspect. Sa court na lang po ako magpapaliwanag at ididepensa yung sarili ko. Nawagan po kami dun sa mga iba pong nabiktima pa nitong ating suspect na dumulog sa ating highway, kahit saan man office po ng Highway Patrol Group. Nang sa ganun ay maisama yung kaso. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.